I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone.
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must trod. I'll have no fear, 'cause Jesus walks beside me. For I'm sheltered in the arms of God. So let the storms rage high, the dark clouds rise, they don't worry me,
sheltered safe within the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me. For I'm sheltered in the arms of God. Soon I shall hear Simulan nyo na, the simulan nyo na. call from heaven's Kasi alas 5 na. portal. Amen. Good morning po sa ating lahat. Sir Edgar, good morning. Sa bawat isa sa atin, good morning. At dyan po sa Google Meet, good morning po sa inyo. At sa FB Live, sa ating mahal pastor, good morning sir. At yan, batiin natin yung mga ganun din sa kagrupo ko ng Stewards Group. Good morning sa inyo. At yan. So, ang nandito sa FB Live, kagrupo namin ay si Ma'am Joyce. Yan sila Ma'am Emilia. At di ko nakita yung iba kung sino pa. Kaya good morning po. At kina Sir Tom din, sir. Good morning po. Sir Edgar. Good morning po sa ating lahat. It's time na tayo po ay makinig. Wala akong internet kaya wala akong makita rito. Okay, at tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita po ng Diyos, especially sa mga kapatiran dyan sa village. Yan po ang ating mahal na pastor. Good morning po sa lahat at enjoy po natin yung ating pagkikinig ng salita po ng Diyos. Good morning po. Sige, mag-pray muna. At tuloy-tuloy na tayo. At tapos na sir, nag-pray na kami. Ay, sige. O sige, magandang naririnig ba ako? Yes sir, loud and clear sir. Ayan, sige. Okay, sige. Magandang umaga sa ating lahat. At alam mo, magandang itong namin. Kami pa lang ni Brad Buddy eh. Sa deserto eh. Amen. Oo. At alam nyo, maganda itong pinag-uusapan natin. Mga kapatid, patungkol sa pagsunod sa salita ng Diyos. Meron ang pinakamahalaga na matutunan natin lahat ay susunod tayo lagi kung anong naririnig natin mula sa salita ng Diyos. Yan ang pinakamahalaga dyan. Pagsunod. Oo. At doon na rin si Brad Tom kila Brother Guido. Sige, tuloy-tuloy na tayo para marami tayong marinig na salita ng Diyos. Gisingin nyo. Dapat pabangunin nyo. Huwag lang magising. Bangon. Pabangunin nyo yung mga kasambahay ninyo. Pag ganito, dapat family ito. So, dapat bumabangon lahat para marinig talaga. Sige, simulan na. Amen. Good morning po sa ating lahat. Muli po ay meron naman tayong marinig na mensahe na salita ng Diyos sa ating family devotion. Ang ating pinag-uusapan ay napakaganda po na tayo ay magkaroon ng commitment to obey the Word of God. At yan po ang ating pinag-uusapan every Saturday sa ating family devotion. At maganda nga sinabi ni Pastor kanina na maganda kumpleto ang ating pamilya, gisingin ng ating mga anak at yung mga kasama natin sa bahay at handang makinig ng salita po ng Diyos. So, ngayon po ang nakatalaga sa akin na why we commit to obey the Word of God. No, why we commit
why to must commit to obey the word of God, no? So napakahalaga po na magkaroon why we must, no? Commit to obey the word of God. Ayan. So maganda na magkaroon tayo ng commitment sa pagsunod sa salita po ng Diyos at napakahalaga po 'yun. At ang tinalakay ko po nung nakaraan ay the word of God is pure word of God, no? Sabi nga sa binasa nating verse is purified 7 times. Kaya bakit kaya mahalaga talaga na matuto tayong sumunod sa salita ng Diyos sapagkat ito ay pure words. At sabi nga ng Bible, a silver tried in a furnace of earth purified 7 times. Kaya yung sinabi ni Pastor nung nakaraan, the perfect number ng Panginoon ay perfect 7 number, no? The number 7. Kaya isa pa na sinabi ko po ay thou shalt keep them, no? I-keep natin yung salita ng Diyos. At kung hindi natin i-keep ang word of God na ating naririnig, ay wala tayong mai-apply sa buhay natin. Wala tayong maituturo sa ating pamilya na salita ng Diyos. At ang pinakamahalaga sa lahat, the word of God is settled in heaven. So, yun po ang napakahalaga. So, ngayon po, dito po tayo sa James chapter 1 verse 21. Mayroon pong napakahalaga na sinabi dito ni James. Sabi in chapter 1 verse 21, sabi po ng Biblia, wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. At makita natin dito sa sinabi ni James, kung aaralin po natin sino po ba si James, no? In chapter 1 verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. No, si James ay isang lingkod ng Diyos. He is a servant of God. At katulad din natin na makita natin na tayo ay naglilingkod din sa Panginoon. Yun ang makita natin na mas maganda na tayo ay servant ng Diyos kaysa servant tayo ng mundo. So yun ang makita natin, ano? Hindi tayo servant ng mundo. Dapat ang makita sa atin ay servant tayo ng Diyos. At ngayon, why we must commit to obey the word of God? Because the word of God is able to save your souls. No? The word of God is able to save your souls. Dito po sa ating binasa in James chapter 1 verse 1. Ano po ang sabi ng Biblia? Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. So, ang word of God, ang salita ng Diyos, ay able to save your souls. No? Napakaganda ng sinabi dito ng Biblia, and receive with meekness and engrafted. Pag sinabi mong engrafted, ay meron kang itinanim na salita ng Diyos. No? Itinanim na word of God sa buhay natin, which is able to save your souls. Kaya napakahalaga po mga kapatid, pag nataniman tayo ng salita ng Diyos, ay yun po ang umpisa ng ating Kristiyanong pamumuhay. No? Doon po mag-uumpisa ang ating as a Baptist, ay lagi kong lagi naming narinig sa pag-aaral sa Bible school, Baptist is a practice, no? Pag meron kang word of God, ina-apply mo ang salita ng Diyos, sinasabuhay mo araw-araw, no? Pero makita natin mga kapatid, ay minsan marami tayong yung dati nating buhay na hindi pa tayo saved ay minsan hanggang ngayon ay hindi pa natin mabitaw-bitawan. No?
Kaya anong kailangan natin? Bakit tayo nandito sa kalagayan natin ngayon? Sapagkat kung wala tayong naririnig na Word of God, mas worst ang buhay natin, mga kapatid. No? Mas worst ang buhay natin. Kaya the Word of God is able to save your souls. No? May kakayanan ang salita ng Diyos to save your souls. No? Ang tanong, saan tayo isi-save ng Word of God? Walang iba kundi sa kapahamakan sa impyerno. No? Kaya, kung tatanungin natin sino ang magsisave sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang napako sa krus, namatay, nilibing at muling nabuhay, alang-alang sa ating mga kasalanan. No? Tandaan po natin, huwag nating kalimutan yung pinaka-main thing why we must commit to obey the Word of God, because the Word of God is able to save your souls. Tandaan natin yan, mga kapatid. No? Kung wala tayong salita ng Diyos, walang magliligtas sa atin, walang magsisave sa atin. No? Kung walang naitanim sa atin na salita ng Diyos, wala tayong may apply na Word of God. No? Kaya mahalaga yung sinabi dito ni James, and receive with meekness the engrafted word. No? Kailangan talaga, hindi ka lang basta nakikinig. No? Ng salita ng Diyos, dapat ito ay sinasabuhay mo, ina-apply mo, mga kapatid. Iba yung nakikinig ka lang na doon sa ina-apply mo talaga sa personal mong pamumuhay araw-araw. Kaya dapat tuwing tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ay dapat merong naitanim sa ating puso. Merong naitanim sa ating isip. No? Na salita ng Diyos. At yun ang isa sa buhay natin araw-araw. At makikita sa atin talaga na tayo ay ligtas. No? If you are saved, ay kailangan talaga na makita natin sa buhay natin, mga kapatid, na Diyos ang makikita sa atin. We are good example sa iba. Kung tayo ay saved na, dapat ang makita sa atin ay kasiyahan na maglingkod sa Panginoon. Hindi kasiyahan na maglingkod sa kamunduhan. Sabi nga dito sa in verse 22, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. So anong pinaka-the best na gawin natin bilang servant ng Diyos? Be a doer of the Word of God. Hindi lang basta nakikinig, mga kapatid. Kung may naitanim sa'yo, may narinig ka, naitanim sa puso't isipan mo, be a doer of the Word of God. No? Kailangan mong gawin yung naririnig mo. Kailangan mong i-apply sa buhay mo, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kaya, why we must commit to obey the Word of God? Word of God is able to save your souls. Tandaan natin yan, mga kapatid. Be a doer of the Word of God. Kaya minsan sinasabi natin, the Bible is God's owner's manual for our life. God would not save you and call you to service without clear, exact directions, but you must go by the book. No? Anong pupuntahan natin na tayo ay mas maliwanag at yung tama ang ating direction? Anong pupuntahan natin na gabay, manual sa ating buhay? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya dapat, kung ikaw ay Kristiyano, dapat meron kang Biblia. No? Kung anak ka ng Diyos, dapat may salita ka ng Diyos. Hindi lang yung narinig, kundi meron kang sarili mismo, manual sa buhay mo, na binabasa mo araw-araw. Kaya yun ang kailangan natin, mga kapatid. Be a doer of the Word of God. So yun lang po ang may bahagi ko ngayong umaga. Maraming salamat po. Okay, amen po. At I hope na tayo po ay nag-i-enjoy sa pakikinig. Hindi lang natin i-enjoy, hindi tayo po ay inuunawa natin ang kahalagan, bakit natin kailangan sumunod sa salita po ng Diyos. Iyan po yung napakagandang kunin po natin doon. Dahil without obedience natin ay hindi natin mapupulfill yung plano ng Diyos sa ating buhay.
Okay, so thank you po Sir Domar. At tuloy-tuloy na po tayo dahil napakalaga po yung ating tinatalakay na kung saan ay tayo po ay lalong ini-encourage through this devotion na magkaroon tayo ng obedience heart para sa kanyang salita. Okay? At salamat na meron tayong Biblia na ito yung basihan po natin yung ating pag-aaral. Okay, so tuloy-tuloy na tayo. At ako naman ay tatalakayin ko yung bakit mag-commit tayo na sumunod sa salita ng Diyos. Or how? Dahil unang-una ay yan ay utos ng Diyos sa atin. Hindi natin pwedeng alisin bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, ay kailangan po nating sumunod. Okay, so unang nakaraan ay tinalakay po natin yung nakahalagahan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Pero kailangan unawain natin when we obey God, na ibig sabihin ay tayo po ay susunod. Dahil when we say obey is to follow. Walang nag-obey na hindi susundin kung ano yung utos ng Panginoon, kung ano yung command ng Panginoon. Follow the command or guidance. Yan po ang ibig sabihin ng obey or to comply with, to obey an order. Sino bang nag-o-order sa atin bilang isang Kristiyano? Ay wala nang iba kundi yung ating Diyos na siya yung makapangyarihan sa lahat. At siya yung nagmamay-ari sa lahat ng bagay dito sa mundong ibabaw na kinabibilangan po natin. At isa pang meaning is yung to conform. At tinawag din na yan yung mind or observe. Kung ikaw kasi ay susunod, ay nag-o-observe ka. At pag ikaw ay sumusunod, ay meron kang tinatawag nating isip na kung saan ay nagpa-function ng maayos. Yan pong sabihin yan ng obey. Hindi lang yung utos, sunod ka agad na hindi mo man lang pinag-iisipan kung bakit ka susunod. Di ba? Kailangan nating pag-isipan yan. Dahil merong sumusunod na hindi nag-iisip. Sunod lang ng sunod pero hindi wala sa puso yung kanyang pagsunod. Nanyo, napakalaga na makita natin yung napakalagang kahihinatnan ng pagsunod po natin sa Panginoon. Dito sa Mark chapter 12 verse 30 ay napakalagang makita natin yung bang tinuturo ng Diyos na mahalin natin ng buong puso. Kasama yan yung pagsunod natin sa Panginoon eh. Once na sinunod natin ang Diyos, ibig sabihin meron tayong kaisipan na tayo po ay nagpa-function yung isip natin ng maayos at yan ay sumusunod ng maayos sa Panginoon. Okay, Mark 12:30. Sabi ng Biblia, "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength." This is the first commandment. So makita natin dyan ay may ibinigay na ng Diyos na kautusan dyan na kailangan po nating sundin. Ano yung unang-unang binanggit niya rito? "And thou shalt love the Lord thy God." Paano mo mamamahalin ng Diyos? Di ba? Kailangan sundin mo yung kanyang salita. Sundin natin yung kanyang command dahil pag hindi natin sinunod, ay hindi tayo totoong nag-o-obey sa Panginoon. Sabi nga ni Isaiah sa book of Isaiah 15:20, "Obey is better than sacrifice." So mahalaga yung ating pagsunod. Ibig sabihin na tayo po ay nagko-comply, tayo po ay nagko-conform sa mga iniuutos ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan ang nag-uutos sa atin. Pero kadalasan, ito yung nakakalungkot na mas sinusunod po natin yung boss natin sa flesh kaysa boss natin na lumikha ng langit at lupa, di ba?
Kaya nga napakalaga na makita natin na yung pagsunod natin sa Panginoon, ayan ang dapat pinakamataas. Kaya nga sabi ng Biblia, seek ye first. Hindi po pangalawa ang Diyos na susundin natin. Ang nakakalungkot, inuuna natin yung boss natin sa laman kaysa yung boss natin na siyang nakakaalam sa lahat ng bagay sa ating buhay. Na siyang makapangyarihan sa lahat. Pero sabi nga ni Mark ay kailangan through the book of Mark ay sabi ng Diyos ay mahalin natin ng buong puso ang Panginoon. Mahalin natin with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. So, buong kaisipan natin. Kaya nga napakalaga na makita natin na tayo po ay isang totoong nag-o-obey sa Panginoon. Sabi ni Jeremiah 7:23, obey the voice and I will be your God. So, sino yung magiging Diyos po natin sa ating buhay pag tayo po ay nagsunod? Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. So, yes, siya po yung maggagabay sa atin, magtuturo sa atin, at higit sa lahat, siya yung magbibigay sa atin ng direction sa ating buhay. Kaya nga maraming napapahamak. Iba yung Diyos nila eh. Yung iba, kadalasan, karamihan ay yung pera ang Diyos nila. Pero sabi ni Jeremiah, pag sinunod natin yung voice, wala nang ibang tinutukoy yan, kundi yung salita ng Diyos. The command of God. The will of God. Yan po yung kailangan po natin sundin. At napakalaga na siya yung laman ng ating puso, ating isipan, at maging yung ating kalakasan ay yung salita ng Diyos ang ating sinusunod. Okay, sabi naman ni Peter, tingnan nyo, napakalaga yung sinabi ni Peter, seeing ye have purified your soul and obeying the truth. So ano yung binabanggit na truth dito? That is the Word of God. Ay kailangan yung puso't isipan po natin ay puro na nakatuon sa Panginoon. We are truly purified, sabi nga ni Peter. Dapat yung puso natin ay walang halong pag-aalinlangan. Once na ikaw ay sumunod sa Panginoon, ay huwag mong haluan ng pag-aalinlangan o kaya pagdududa dahil ay proven na. Sabi nga ng ating pastor, ay subok na yung sinusunod natin na salita ng Diyos. Paano ka pa magdududa? Yan ay subok na. Susubukan pa natin yung mga hindi pa subok. Ay talagang dadalhin ka sa alanganin, kalagayan. At higit sa lahat, dadalhin ka sa kapahamakan. Sabi ni Peter, purified your soul in obeying the truth to the Spirit unto unfeigned love of the brethren. So saan natin nakikita yan? Unfeigned love ay through the obeying of the Word of God. See that you love one another with a pure heart fervently. Dapat yung puso natin ay purong-puro para sa Panginoon. Hindi pa bago-bago. Bagamat sabi ng Biblia, ang puso natin ay deceitful, pero huwag nating paintulutan na yan ay linlangin tayo. Linlangin tayo sa mga napakaraming pamamaraan ng dyablo. Kaya huwag tayong palilinlang. At napakaganda na makita natin yung sarili natin na sumusunod sa Panginoon. Dahil pag sabi nga ni John, pag mahal natin ng Panginoon, we will learn or we will yung matutunan po natin na mahalin ang salita po ng Diyos. And that is obeying the Word of God. Sabi nga ni David in Psalms chapter 5 verse 7, and thy fear means to obey, will I worship. Kailan tayo masayang nagwo-worship sa Panginoon? Kailan tayo maging masayang pumupunta sa bahay-sambahan ng Panginoon? When we obey the truth. Na once na nakita natin yung katotohanan at iyan ay nasa ating puso't isipan, we are truly purified sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay andoon yung kasiyahan na maglingkod sa Panginoon, mag-worship sa Panginoon. Yan yung nakita ni David. Sabi nga ni David, serve the Lord with fear and rejoice with trembling.
Dapat na makita na sa isang totoong Kristiyano, yung kasiyahan po natin na naglilingkod. Hindi nga yung napipilitan tayo. Hindi yung para bang hinihila, sabi nga ni Pastor, para kang hinihilang pasalungkat. At sino ba tayo na kailangang pilit-pilitin pa na maglingkod? Sabi nga ng Biblia, andyan na yung kasiyahan. Pag nalaman mo na ikaw ay totoong ligtas, meron ka ng buhay na wala hanggan sa langit, and that's it. Yan yung kasiyahan natin na hindi na dapat tayo sundo-sunduin, hindi na tayo pipilit-pilitin pa na pumunta sa simbahan at mag-worship sa Kanya. Amen. Dapat makita natin yon na dapat kasiyahan na natin na maglingkod, mag-worship, at sundin kung ano yung kautusan ng Panginoon. Sabi nga ni David ulit in Psalms 147:11, "The Lord taketh pleasure in them that fear Him, and those that hope in His mercy." So napakaganda na makita natin yon na ang Diyos ay andoon yung kanyang kasiyahan din. Pag tayo po ay nakikita niya na masaya ring naglilingkod. Hindi. Kagaya sa isang pamilya, hindi rin maganda, hindi ka rin masaya na makita mo yung anak mo na hindi sumusunod, palaging nakasimangot, ayaw sumunod sa salita ng Diyos. So hindi rin maganda, hindi rin masaya ang mga magulang na nakikita yung mga anak na palaging pasaway. So katulad natin bilang isang Kristiyano, pag nakikita tayo ng Diyos na masayang naglilingkod sa Panginoon, andun din yung kanyang kasiyahan. Sabi nga ni David, "The Lord taketh pleasure in them that fear Him." Means obeying Him. At nasa Kanya yung ating pag-asa. Let's bring much pleasure to the Lord. Yan lang po sa akin at magandang umaga po sa atin lahat. Amen. Pastor. Amen. Sir Tom. Ay, nawala sila, Sir Tom. Okay, at dadalhin po natin sa ating pastor doon po sa village at maging kay Sir Tom doon po sa Camp 7. Good morning po, Pastor. Nawala si Brad Tom? Nawala. Nawala naman, sir, sa screen. Nawala. Oo, ano eh. Pati internet nanghihina din. Parang baptist din yung internet natin, nanghihina. Walang, dapat laging handa. Sige. Yes, sir. Diba? Alay. Para mabilis tayo. Baka ano lang kita. Sige, dito muna tayo sa Deuteronomy chapter 11. Tapos pupunta tayo sa chapter 30, verse number 20. Yan. At matapos tayo kagad kasi meron pa mga natira dito sa kasalan eh. So, kailangan na. Maganda itong pinag-uusapan natin. Yung blessing ng obedience at saka yung cursing ng disobedience. Okay, sabi dito, Deuteronomy chapter number 11, verse number 26 to 28, sabi dito, "Behold, I set before you this day a blessing and a curse." O sino yung nagsiset, mga kapatid, ng pagpapala at sumpa? Malinaw dito na ang Diyos. A blessing if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods, which ye have not known. Yun ang doon, risky doon. Now, tinan nyo bago tayo pumunta doon sa mga
mahalagang puntos natin ngayong umaga. Makikita nyo dito, mga kapatid, dito hindi mo na kinakailangan tsumachamba-tsamba. Hindi na eh. Kasi una, anong klaseng Diyos meron tayo? Diyos na omniscient, Diyos na omnipotent, Diyos na mapagmahal, Diyos na nagmamay-ari lahat ng bagay, maliban lang sa ating kasalanan, hindi pag-aari ng Diyos yon. So, makikita ninyo, ay yun yung Diyos na meron tayo. Diyos na hindi nauubusan ng blessing o mga blessings. Diyos na nakakaalam ng ating mga pangangailangan mula spiritual hanggang sa material na bagay. Diyos na He can supply all our needs. Diyos na hindi nauubusan. Walang limitasyon sa Diyos natin. Hindi mo kayang ubusan ang Diyos. Sa totoo lang. So, hindi mo kinakailangan pang tsamba-tsamba, kaya hindi tayo naniniwala sa swerte, malas. Kasi, meron na tayong siguradong susundan. Para tayo ay blessing, mailalagay sa mga blessings. Tingnan nyo dito. Ang linaw nito eh. Ano sabi niya sa 26? I set before you this day a blessing in a curse. O, ibig sabihin nasa Panginoon, nakasalalay ang Diyos kung ano ang pwede nating siguradong tahakin sa buhay, mangyayari sa buhay natin, nakasalalay sa Panginoon eh. Dalawa lang naman, hindi naman 10 ito. Blessing and cursing. Yung mamili ka lang doon. Oh, mamili ka lang doon kung anong gusto mo. Eh, simple lang naman yung instruction ng Diyos dito. Ano sabi niya? A blessing if ye obey. So, napansin niyo dito? Oh, sabi nga ni Brad Edgar kanina, hindi ka na kinakailangan pipilitin. Oh, sabi ni Brad Dumar kanina, proven na ito. Oh, kaya nga purified 7 times. Proven na ito. Hindi ibibigay sa iyo ito para sundin mo at susubukan mo pa lamang. Hindi na. Subok na ito eh. Subok na ni Abraham, subok na ni Abel, subok na ni Moses ito, subok na ni David, subok na ni King Solomon, subok na lahat ito. Kaya ano sabi niya? If, kung, di ba? Hindi naman sinabi ng Panginoon, sige, hindi ka pinapuwersa ng Diyos eh. Binibigyan ka ng magandang kondisyon. Alam niyo kung bakit? Because God created us na meron tayong pinagkalooban tayo ng Diyos ng will. Diba? Hindi inaabuso ng Diyos yung ating will, because that's how God created us. Binigyan tayo ng will. Anong ibig sabihin niyan? Tinuturuan tayo ng Panginoon on how to make a decision. Nire-respeto tayo ng Diyos. Ang problema, hindi natin nire-respeto ang Diyos. Yun ang problema. Binibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos to obey Him, but we didn't respect the will on how God created us. Yan ang problema. Ang ganda nito. Tingnan mo ano sabi niya? A blessing if you obey. Di ba? Gusto mo ng blessing, but you don't obey God. Ano sabi niya? A blessing if you obey the commandments of the Lord your God. Yun lang eh. Pag sumunod ka sa aking inuutos, ay sigurado to. Blessing. Di ba? Anong ibig sabihin ng blessing? Prosperity. You will prosper spiritually, and you will prosper
materially. Oo. And number 28, ano nakalagay yan? Nakalagay dyan, and a curse if you will not obey the commandments. O, di ba? Of the Lord your God. O, di ba? Tingnan mo, kung susunod ka sa kautusan ko, sabi ng Panginoon, blessing. Anong ibig sabihin ng blessing dyan? Prosperity. You will prosper spiritually and materially. Pagka hindi ka naman susunod, curse. O, sumpa. Anong klaseng sumpa yan? Lahat ng pagsumpa. O, lahat ng sa kolokyal na pananalita, lahat ng kamalasan mararanasan mo. O, di ba? Lahat na ng kamalasan. Magulong pamilya, magulong trabaho, basta magulong isip, o mai-involve ka sa iba't ibang kasalanan. Kasi saan ka pupunta pag hindi mo susundin ang Diyos na totoo? Anong sabi niya? You turn aside. Di ba? If you will not obey, you will turn aside. Because the fact that you will not obey, na-turn aside ka na. Di ba? Lumihis ka na, ibig sabihin. Eh, ang daming Diyos sa libutan. O, tinan nyo na anong talaga dyan. You turn aside, but turn aside out of the way, which I command you this day, to go. O, lilihis ka, akala mo, nakaligtas ka na sa Diyos, hindi mo alam na meron ka palang ibang Diyos. O, ano tong mga Diyos na to? Gods. Marami to. To go after other gods which ye have not known. Yun ang malapit. O, akalaan mo, lilihis ka, tapos, gagabayan ka, hindi mo alam, pero alam naman natin yan eh. Ibang Diyos na pala sinusundan mo. O, tignan nyo ha. Number one, pwede mong gawing Diyos ang sarili mo. O, yan. Kasi, mas sinusunod mo yung sarili mo kaysa Diyos. So, pwede mong gawing Diyos ang sarili mo. Pangalawa, pwede mong gawing Diyos ang trabaho mo. Diba? Mas sinusunod mo yung trabaho mo kaysa Diyos. Hindi mo ba alam na ang Diyos, pwede kang bigyan ng trabaho na mas maganda sa trabaho mo? Oo. Pwede mong sundin yung pera mo. Oo, di ba? Pwede mong sundin yung katamaran mo. Oh, marami gods nga eh. Marami diyan. Oh, pwede mong sundin yung bisyo mo. Oh, pwede mong balikan eh. Yung dati mong pag-iinom, pwede mong balikan. Yung dati mong barkada, pwede mong balikan. Oh, yung dati mong lahat ng bagay. Hindi lang yung good taste ang good taste ninyo. Oh, marami tayong good taste, better taste. O pag nakita ng Diablo na, uy, ang ay gustong-gusto pala ni GR yung barkada. Oh, bibigyan ka ng barkada. Oh, eh gusto pala ni Wilson yung alam ko na. Oh, anong paborito ni Wilson? Vape. Ayan. Oh, kasi yung, 'di ba yung vape may flavor pa yan? Tama ba, Wilson? 'Di ba? Tumakbo ka man. Cellphone. Oo. Ayan, oo. Bibigyan ka ng Diablo ng paborito mo. Oo. At gagawin mong Diyos. Kaya mapansin mo isang araw, hindi na Diyos ang susundin mo. Sino ngayon ang sinusunod mo? Gods. O, yung mga gods ng salibutan. Di ba? O, ngayon, eto, bibigyan ko kayo. Binigay ko nung nakaraan to, pero maganda to na isusulat nyo ito. Oo. Yan. Number one, sabi ko nung nakaraan, obedience secures the blessings. Diba? Pag susunod tayo sa salita ng Diyos, sinisecure niya yung ating pagpapala at marami pang pagpapala. O, sinisecure niya. O, di ba? Number two, obedience is consequently
the charter of success. Yan. Anong ibig sabihin ng charter? Charter. Privilege. O, tinan ba, pag susunod tayo sa salita ng Diyos, bibigyan tayo ng pribileyo na magtagumpay sa buhay. O, bakit? Nasaan ba ang success? Joshua 1:8. O, this book of the law. Huwag iwalay. Shall not depart out of thy mouth. Thou shalt meditate therein day and night. O, di ba? Saan ka dadalhin? Success. O, pag susunod tayo sa salita, pangatlo, obedience is a step nearer to God. O, alam niyo ba, pag susunod tayo sa salita ng Diyos, yan yung step para maging close tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng closeness sa Diyos. Ay, ang ganda niya. Sasabihin ko sa inyo. And number 4, disobedience brings degradation. Yan. Pagka hindi naman tayo sumunod, ano mangyayari, mga kapatid? Bababa ang uri ng ating pamumuhay. So, bababa, magkakaroon tayo ng degradation sa buhay. No. Yan ang malapit yan. Ito, matindi. Number 5. Disobedience corrupts our blessings. Yun. Pag hindi ka susunod, ayun, ikukurap yung mga pagpapala natin. O kaya nga, ang unang-unang susundin natin na matutunan natin, sundin ang salita ng Diyos. O, kaya kayo mga kapatiran na natin dito, nung linggo, maraming wala na naman sa inyo. O, linggo ng umaga, linggo ng hapon, ang dami sa inyo wala. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Kilala nyo sarili nyo. Oo. Bakit pala kayo? Alam ko na rason nyo. Kasi naman maraming magawa. O, ngayon, sino ngayon ang Diyos mo? Diyos o sarili mo? Diyos o yung ginagawa mo? O anong sabi ng Panginoon? Seek ye first the kingdom of God. O huwag ipagpapaliban ang araw ng pagtitipon. Ayun. O, di ba? Ito, pakinggan ninyo. Ako, natutuwa ako na pag may mga okasyon dito, nagtutulungan. Maganda yan. Nagtutulungan na mag-asikaso. Kasi pangit naman na nagtutulungan kayo na ubusin yung pagkain, pero yung pag-aasikaso, hindi man lang nagtutulungan. Pangit kaya yon, di ba? Nakikipagtulungan kayo na ubusin yung what-what, pero what-what, ano nyo? Operation nyo naman. Halimbawa, ikaw naman may kwasin balang araw. So, maganda yung pagkain na what-what eh. Ano-ano? Ano-anong pwedeng itulong? Diba? Hindi yung what-what, nakita mo na yung what-what. What-what. Diba? Makikipag what-what ka sa naubusin yung what-what. Pero, wala ka man lang naitulong. Diba? Kahit man lang nagpunas ng upuan. Pero, diba, napakaganda yon, napag-uugali. Pero, hindi nyo rin ba nakikita na dapat nagtutulungan din tayo na mag-reach out ng kaluluwa? Di ba? Dapat nagtutulungan tayo na nagdadala ng bisita. Dapat nagtutulungan tayo na nagdi-disciple. Dapat nagtutulungan din tayo na, Hoy, Pastor, pwede ba doon din sa bahay namin mag-Bible study? Diba? Alam niyo ba, pag ginagamit ang bahay ninyo, ako paniwala ko. Kasi proven na ito eh. I-bless din ng Diyos yung lugar ninyo. I-bless din ng Diyos yung pamilya. Kaya gaano man kami, maganda nga sana, naririnig ko sa inyo na, Pastor, sa Bible study, pwede ba doon naman sa bahay namin? Diba? Ako, kaya ko naman inano to, tayo kilagrat, yung lugar. Pero, alam mo, kahit na maliit ng lugar ninyo, pag maayos ang puso mo, parang lumalawak ang lugar. Bakit? Kasi lumalawak yung puso ng bawat kapatiran eh.
Naunawan niyo ba yun? O, tingnan nyo. Pag hindi ka susunod, mababa ang uri ng pabubuhay. Di ba? Pag hindi ka susunod, nakukurap yung mga blessings natin. O, gusto niyo ba na ikurap ng Diyos yung blessings ninyo? Or, ma-enjoy natin yung mga blessings natin? Palagay natin, amen. Ito, dito tayo sa verse na ito. At dito tayo magtatapos. Deuteronomy 20 o 30, verse number 20. Ang ganda nito, kung talatang ito. His voice, and that thou mayest live unto him, for he is thy life. Sinong buhay natin? Diyos. Tandaan niyo yan. Akala nyo, ang buhay ninyo, yung trabaho nyo, ito totoo yan. Ang totoong source ng ating buhay, Diyos. Salita ng Diyos. Oo. Kaya wag niyong ipagpapalit ang trabaho nyo kaysa Diyos natin. Tuloy natin. And the length of thy days. O, tinan mo. Sige, mas gawin mong Diyos yung trabaho mo. Pero, para saan pa yung trabaho mo kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng mahabang buhay? Makakapagtrabaho ka ba pag walang Diyos? Wala kang buhay. Makakapagtrabaho ka ba pag hindi ka bibigyan ng Diyos ng mahabang buhay? Hindi. And then, ano sabi ng Bible dito? That thou mayest dwell in the land which the Lord swear unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Kanya yan? To give them. Ngayon, ito. Unang punto. Dagdag na punto. Number 6 na ito. Number ano na ba yan? 6. Loving God gives birth to obedience to His word. Hindi. Loving God gives birth to obedience to His word. Alam niyo, pag minahal natin ang Panginoon, matututunan natin na sundin siya. Pag mahal natin ang Panginoon, diyan nagsisimula yung pagsunod sa kanyang salita. Nakuha niyo ba yun? At habang sinusunod natin siya, natututunan din natin na mahalin ang Diyos. Di ba? Parang kayo mga kabataan, pag sumunod kayo sa magulang nyo, hindi puro maktol, hindi puro pilit, kundi dapat ang pagsunod ninyo, bunga ng pagmamahal nyo sa magulang nyo. Ganon din tayo, dapat ang pagsunod natin sa Diyos, kasi mahal natin siya. Di ba? If you love God, we shall keep His commandment. For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not grievous. Sabi ni David, I delight to do thy will, oh my God. Yeah, thy law is within my heart. Ito, maganda to. Number 7. Point number 7. Maganda to. Obedience strengthens the spiritual life. Amen. Obedience strengthens our spiritual life. Parang katawan natin, just as exercise invigorates the body. Di ba pag nag-exercise ka, physically, sumisigla yung katawan natin. Ayan, sumisigla. So, ganun din yung spiritual life natin. Pagka sinusunod natin, and exercise natin yung Word of God, sumisigla ang ating spiritual life. Amen. Sumisigla. Alam niyo, hindi lang tayo pasisiglahin.
exercise the Word of God invigorates our spiritual life. We not only find rest in coming to Jesus, but refreshment in taking on us His yoke and His burden. Matthew 11:28-30. Di ba? Ano sabi ng Panginoon? Take my yoke upon you, and I will give you rest. O, mapayapa tayo, sumisigla tayo. Kaya pag susunod tayo sa Panginoon, sumisigla ang ating Kristiyanong buhay. O, nakikinig? Palalakasin ka, pati siglahin ka. Pag hindi ka umatid sa church, hindi mo sinusunod. Lalo kang matutuluyan na pahina ng pahina ng pahina ng pahina ng pahina. Isang araw hindi ka na ma-attend. Ay, nawala sila. Ayan. Nawala na. Sila sir po, hindi na nakabalik. Hello, magandang umaga po. Amen. So yan, na wala po sila, Pastor. Pero siguro ang trouble sa internet connection po nila. Kaya nawala po sila. Ayan. Okay, at kasama po natin sa Google Meet si Brother Kelvin. Nandun po kay Brother Bong. At doon kami nag-Bible study kahapon. At wow, napakasarap yung pinag-usapan po namin. Good morning. Good morning. Amen. Hindi lang yung Kasi, bumalik sa atin, Pastor. kayo. Okay, nandito ako. Oo. Oo. Andito pa rin. Hindi pa naman kami nararapture. Huwag kayo mag-alala. Oo. Nandito pa itong dalawang bulaklak namin dito. Rose Bataan at saka Rose Manzano. Kaya lang minsan, matinik to mga to. May mga tinik sila. Kaya nandito pa kami lahat. Kaya ngayon, mga kapatid, ulitin ko yung last na punto. Obedience unto God tends to perpetuate, pinapanatili, pinagyayaman. Alin yun? Yung power natin spiritually. And our existence. Yan. Laging buhay na buhay. Kaya huwag niyong kakalimutan. Di ba pagka sumusunod ka lagi, nandiyan lagi yung masigla ka lagi. Powerful lagi yung buhay mo bilang Kristiyano. May power ka. Pero pagka wala ka, hindi ka sumusunod, mamamatay yung sigla mo. Di ba? Mamamatay. So I hope yung mga puntos na yan, mga kapatid, ay isulat nyo yan kasi napakaganda yan. Pagbubulay-bulayan ninyo. Tama yung sinasabi ni Pastor. Pag sumunod ako, hindi nakukurap yung blessing. Pag sumunod ako, nagiging powerful yung spiritual life natin. Bakit? Kasi na-exercise natin yung salita ng Diyos. Unlimited. Meron tayong power na limited. Ayan. Okay, sige tama na. Hindi man tayo nagluluko pero yung internet natin nagluluko. So I hope natutunan tayo ngayong umaga
Kapatid. Okay, so thank you kila Brother Bong. Nandyan sila. Si Kelvin. Si Geraldine nawala. Kasi may problema yung ano natin. Kila Brad Tom nawala din. Pero alam ko baka nag-ano na yan. Nag-Facebook na lang. Oo. Ayan. Okay, sige. Sabado ngayon. So sumama kayo sa soul winning, saturation. Mamayang hapon meron tayong discipleship service. At bukas, yung usapan natin na it's one, bring one. Amen? So, lahat. Okay, dito, dali nyo yung ano nyo. Magdala tayo ng mga bisita. Huwag lang kayo makampante na pupunta ng church, walang ginagawa. Walang involvement. Katulad kanina, di ba masaya? Kung may pasyon si Brother Serto. Ano nagko-comment? Ayan. Ayan, nawawala na po sila. At Amen. Good morning po sa lahat. Ay, salamat po sa mga nakapanood sa ating FB Live. Ayan, di ko na makita sa FB Live. Yung mga comments. Sir, nakikita mo, sir? Tumutulong kayo. Di ba? Hindi lang tumutulong na ubusin yung mga wat-wat. Sabi ko nga. Di ba? Ay, ganun din. May pasimbahan natin. Tumulong din tayong magdala ng bisita. Magdala ng mag-disciple. Di ba? Masaya pagka nagtutulungan ng isang. Bigyan ng Diyos. Salamat sa ito. Kinisig mo kami. Salamat po sa anak po ninyo na kinig. Pintay po ninyo ang Diyos. Muli ay kinamit nyo upang ibahagi ng mga kita po ninyo Diyos. Sa namin, pinagpalog nyo po sa amin. Salamat, mga join. Amen. Devotion na ito. At ang mga narinig namin ay magamit namin sa araw na ito at sa araw-araw sa buhay namin at talagang po pagkipuli sa iyong bahay-bahan sa hapon. Kami pagtitipon, makakinig kami, nagdagan po ang aming kaalaman po sa iyong mga krita. Gamitin niyo ang bawat isa upang magamit namin nalaman namin, makapagdala, makapag-involve sa gawain po ninyo. At salamat po sa mga pagpapala at ilayo niyo po ang mga cursing, kundi puro mga blessing ang matatanggap po namin sa araw na ito. At salamat at linisin niyo po kami sa mga uncleanness po namin. Tawat sa mga karanagawa. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay, so magandang Amen. Okay, God bless po sa bawat isa. Enjoy po natin yung ating Saturday visitation, soul winning, at sa good news class po natin. Okay, God bless po. God be all the glory. God po. Bless po.